paano ko nalaman yung past life ko, yung sa twin journey ko dati. So, i-share ko sa inyo kung paano ko nagkaroon ako ng open-minded sa field ng spirituality, kung saan ba talaga nagsimula, no? Nung nag-enter kasi ako sa soul level, using new rituals, dati kasi limited beliefs din ako na hindi ako naniniwala kapag hindi ko naranasan. Dahil nga dun sa ritual na yun, hindi naman kasi ako naniniwala dati sa mga rituals na yan. Pero nung pinagdaanan ko at nangyari sa akin, doon ako naniwala about the unknown world na nag-i-exist para sila. Yun yung sa mundo ng spirituality. Nung ginaya-gaya ko lang kasi yung rituals na yun, tapos nag-enter ako sa soul level na akala ko dati para akong nababaliw, pero hindi pala. Dahil nga when you are in a soul level, sa simula mahirap i-explain, pero once na maintindihan mo na yung value nun is everything pala may explanation, na yung bawat kababalaghan ay may explanation pagdating sa soul level. Kaya niyang ipaliwanag. Dahil sa science kasi hindi niya yung mapapaliwanag. Dahil limited beliefs po ang science. Kailangan talaga nila kasi ng proof bago nila ma-conclude. Yun yung sa science na bago sila maniwala is kailangan talaga may proof. Kaya doon ako nagsimula din sa rituals. Tapos nag-enter ako sa spirituality. From lower energy, nag-enter ako sa higher energy dahil po nag-focus ako sa heart chakra. Dahil sabi ko, gusto ko talaga yung love. So yung love ay nasa puso, kaya nag-stay ako sa heart chakra. And kahit na may 7 chakra tayo sa katawan, doon lang talaga ako focus sa heart chakra, sa feelings natin. Tapos, tinatry ko kung anong mangyari. Ganon. Through energy. Dahil yung heart natin is produce a higher vibration of energy. Dahil dun kasi pag nag-inner focus ka talaga, is mararamdaman mo nga kahit tibok-tibok ng puso mo. Doon, mararamdaman mo lahat. Parang mag-inner focus ka, ramdam mo yung inner organ mo din sa loob ng katawan mo. Kung anong nangyayari sa inner self mo kapag nag-inner focus ka. Sa feelings ka na kasi, no? Kaya maramdaman lahat ng nangyayari sa loob ng katawan mo. Kaya mo yun matititik. At dahil dati, wala pa akong alam kung paano makaka-receive ng intuitive messages. Sa simula pa lang, kumbaga in the beginning ng spirituality ko, doon ako nagsimula sa tarot reading. Doon ako nataka na lahat ng ginagawa ko, kaya nila i-pick up yung energy field ko. Kasi from lower to higher energy, marami po kami doon. Kasi yung sa prayer of talisman na yun, yung ritual na yun, is a part na parang it's a game of life na maraming kasali doon. Pero on how to maintain into the game, that is the question sa bawat individual na kasali doon. Hanggang kailan ka magstay sa game. Dahil ang hirap, masakit. Dahil kailangan mo harapin yung dark side mo, and kailangan mo makita yung light, yung sagot every darkness of your life. Dahil nanggaling din ako sa darkness bago ko nakita yung light. Kasi hindi mo siya kailangan i-avoid yung dark side mo. Kailangan mo siyang kumprontahin na bakit ganito. Kasi dapat doon is lahat ng why mo masasagot mo. Siyempre, bibigyan ka nila ng courage and strength, pero siyempre, as a human, ikaw pa rin sasagot ng sagot doon. So, ganun po yung ginawa ko doon, na lahat ng why sinagutan ko. Lahat ng question mark, may sagot. Ganun yung ginawa ko sa soul level at that time na nandun ako. At
kung anong kailangan ko for energy healing, energy cleansing, mga meditation dati. Dahil hindi pa naman ako dati marunong mag-meditate. So, lahat ng mga pangangailangan ko ay nakaano lang siya. Kumbaga, automatic pag open ko ng phone ko, lahat ng kailangan ko andyan na presenting na lahat. Tapos, kung ano yung mga words na hindi ko maintindihan, may mga tarot, may pinili ako ng mga isang tarot reading para ano yun, parang yung mga clue kasi ang hirap. Kasi yung clue nila is napakalalim talaga. So, kung bakit ano din naman ako, trial and error. Masakit lang talaga siya. Pero once na mahiling mo na yung sarili mo, yung mga pain na yun sa nakaraan ko, ngayon tinatawanan ko na lang kasi wala na yung sakit. Knowledge na lang yung natira sa nakaraan ko. At doon ako nagsimula sa tarot reader. But when I entered the ascension, kumbaga, pag ascension kasi marami ka ng knowledge and understanding doon. Kaya, pag andun ka na sa part na yun, kailangan mo na mag-depend sa sarili mong knowledge. Kasi doon, makaka-receive ka na ng knowledge and understanding through your intuition. Alam mo na kung anong dapat mo mga gagawin. Kumbaga, trust yourself and believe yourself. Ganun po yun. Kumbaga, mag-depend ka sa sarili mong kakayahan at huwag ka naman mag-depend sa iba. Ganun po yun pag nasa ascension ka na each of us, meron po tayong gift, spiritual gift sa sarili natin na kailangan natin i-discover. So, yun yung na-discover ko sa sarili ko na natuto ako ng past life ko. Doon ko tinakilala yung past life ko. So, nung nalaman ko yung past life ko, yung sabi ko nga, yung past ng soul ay si Adam at saka si Jesus yung life nila. Umiyak ako. Siyempre, akala ko normal na tao lang ako. Pero yung nakaraan ko pala, yun. Siyempre, umiyak ako ng buwan bago ko natanggap na in this present time, kung ang nakaraan is a stepping stone, ngayon, ito ang aking kailangan ko tanggapin. Kaya, acknowledge yung moment mo, magiging totoo ka for being who you are. Kaya sabi ko nga, ang nagtuturo sa inyo is yung soul. Hindi po yun yung ako, katawan lang ako. So, ang soul talaga yung nagtuturo sa inyo ng knowledge and understanding kasi this physical human world, doon na yun sa spirituality. Doon ka na kasi kumbaga, kung ano yung binibigay sa iyo na knowledge and understanding, yun yung i-share mo sa mundo in a human world. Kasi ang soul kasi, hindi yan kapag walang physical human body o vehicles, hindi po yan makakapagsalita. So, hindi niya ma-share yung knowledge and understanding sa inyo kung wala siyang katawan. Kung bakit I am only the physical human body, pero yung nag-share sa inyo ay yung soul. Yung soul dahil sa kanya yun sa kanya, kumbaga, pinagdaanan niya ngayon sa buhay niya from the past. Sila yung, kumbaga, nag-gather niya na yung knowledge and understanding doon. At dahil doon sa mga past experience niya, marami na siyang nag-gather in this present time kung bakit marami na siyang knowledge na i-deliver sa inyo. So, siya po na nagtuturo sa inyo, yung soul. Dahil ito yung may kakayahan na i-impact yung knowledge and understanding to share the truth para baguhin yung mundo na to. Kaya, paano man yung sinishare ko sa inyo, it's all about the life of Adam and life of Jesus.